Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Pilipinas binanatan ng China matapos muntik bumagsak ang eroplano ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Tinuligsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong linggo ang tinawag niyang hindi makatwiran, iligal at walang ingat na mga aksyon ng dalawang sasakyang panghimpapawid ng Chinese Air Force na nangharas sa isang eroplano ng Philippine Air Force noong 8 ng Agosto, habang lumilipad ito sa karagatan ng bansa malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinimok ng Pangulo ang China na ipakita na ganap itong may kakayahang kumilos, kapwa sa karagatan at sa himpapawid. Habang pinagtibay niya ang pangako ng Pilipinas na gumamit ng diplomasya at mapayapang paraan sa pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan, inilabas ng Pangulo ang pahayag bilang reaksyon sa inilarawan ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas bilang provocative actions ng dalawang PLA Air Force fighter aircraft na nagsagawa ng isang mapanganib na maniobra at nagpaputok ng mga flare sa flight route ng isang Philippine Air Force plane na nakagawian na nagpapatrol sa West Philippine Sea. Ang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, isang NC-212I light transport plane, ay sinalubong ng 8 round ng flare mula sa mga fighter jet ng China na iniulat na lumipad sa napakalapit na distansya. Iginiit ng China na ang eroplano ng Pilipinas ay ilegal na pumasok sa airspace ng Huangyan daw, ang tawag ng mga buang na Chinese para sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea, na nagbibigay katwiran sa paggamit nito ng mga flare. Ang Pangulo ay nagpahayag ng pagkadismaya na ang pinakahuling aerial skirmishes ay nagpapalala sa mga pagsisikap na ayusin ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi ni Marcos na ang gobyerno ng Pilipinas ay naninindigan sa mga aksyon ng Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Air Force na sangkot sa insidente. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Lunes na ang pagpapaputok ng mga flare ng sasakyang panghimpapawid ng China sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ay inaasahan ng mangyayari habang patuloy na iginigiit ng Pilipinas ang ating karapatan sa soberanya. Binigyang diin din ni Teodoro ang kahalagahan ng pagdaraos ng diplomatikong protesta upang kaninahin ang pinakabagong aksyon ng China. You were referring dun sa passing incident na nangyari? Well, the National Maritime Council will consider these things, but we have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin. Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Hopefully, tumugon ang China sa international law at sa pangangailangan na mag-de-escalate, lalong-lalo na kung ang naratibo nila ay mali, which is mali ang sinusulong nila. Andito si Secretary Manalo. Naturally, hindi tayo pwedeng pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest or whatnot. We cannot not do it kung hindi nag-aakies tayo. Kapwa naniniwala si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na posibleng masundan pa ang huling panghaharas ng China sa Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc. Ang pahayag ay ginawa ng dalawang opisyal sa isang ambush interview sa Camp Aguinaldo kaugnay ng insidente noong 8 ng Agosto sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay General Bronner, bagamat dati nang gumagawa ng mapanganib na pagkilos ang mga eroplano ng China sa himpapawid, ito ang unang pagkakataon na gumamit sila ng flares laban sa eroplano ng Pilipinas. Mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake, or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous. Paliwanag ni Bronner, ang flares ay kalimitang ginagamit lamang na pangdepensa sa missile attack. Giit ni Bronner, delikado ang ginawa ng eroplano ng China, bukod pa sa ilegal na presensya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong linggo na ipagpapatuloy nito ang pagpatrolya at surveillance operation sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, kasunod ng dangerous and provocative actions ng Air Force ng China sa lugar. Insidente po na ginawa nilang paglipad na malapit po dito sa ating aircraft, posed a threat po dito sa ating Philippine Air Force aircraft, no, pati sa kanilang crew.
And nag-interfere din ito dito sa lawful flight operations in the airspace no ng ating Philippine sovereignty and jurisdiction. And we responded according to our standard operating procedures, no? And we reaffirmed that we are conducting a lawful maritime patrol within our Philippine exclusive economic zone. And itong ginagawa natin is in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and overflight. Ikinalungkot ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nitong Lunes sa nangyaring aerial skirmishes, habang ang Pilipinas at China ay patuloy na nagsisikap na bawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. China has always said it's wanted to de-escalate, but every time, of course, na may nangyayari na ganito, certainly it tends to raise tensions. So it's something that certainly we have to pay close attention to. But yun ang sinasabi nila, we have to see if they can really help in maintaining a more stable relationship para mag-de-escalate ng konti ang tensions. But every time something like this happens, syempre you begin to think. Will this affect the ongoing negotiations? Will this affect the ongoing negotiations or talks on de-escalation? Hindi. Of course, tayo, Pilipinas, we're committed, we've always said, to try and settle disputes or whatever through diplomatic and peaceful means. We will continue, except to China, whether they will. Secretary, after the BCM, parang tingin niyo ba bad faith ito mga nangyayari? Well, sabi ni Secretary, these things are bound to happen. Kaya that's why we talk. But certainly, sinabi ko, we reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really consider. You think it's bad faith at this point? Well, I don't know why they did it. Yun ang masabi ko. It certainly took us by surprise. China lang talaga ang nagsisimula ng gulo at hindi ang Pilipinas. Pinipilit ng China na pag-usapan ang hindi pagkakaunawaan, subalit sila naman ang gumagawa ng pag-atake at gulo sa West Philippine Sea. Nakatakdang matanggap ng Philippine Air Force ang una sa dalawang long-range patrol aircraft na gawa ng Israel. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, ang initial delivery ng naturang aircraft ay inaasahang darating sa bansa sa kalagitnaan ng 2025. Ito ay matapos na makuha ng Elbit Systems Limited ng Israel ang $114 million contract para sa pagsusupply ng 2 units ng long-range patrol aircraft na equipped ng Advanced at Comprehensive Mission Suite, isang network of components na ginagamit para makumpleto ang aerial surveillance na may real-time distribution ng impormasyon sa ground. Ang pagbili ng Philippine Air Force ng long-range patrol aircraft ay isa lamang sa top priorities nito sa unang bahagi ng modernization program ng militar. Ang dalawang LRPA ay ibabatay sa bagong ATR 72600 at ang suite ay may kasamang mission management system, electro-optics, radar, signals intelligence at communication. Tinukoy ng National Security Agency ng United States ang signals intelligence o impormasyong nagmula sa mga electronic signal at system na ginagamit ng mga dayuhang target. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.